Magandang umaga po sa bawat isa sa atin dito sa kawan ng Panginoon. Tayo po'y nagpapasalamat muli sa Panginoon sapagkat narito muli ang pagkakataon na tayo bilang kawan ay makikinig sa salita na bigay ng ating Panginoon. At sa oras na to, tinitiwala natin sa Panginoon ang kanyang pangangaral. Sabi niya sa 1:4, kung saan natin kukunin ang ating pag-aaralan tungkol din sa babaeng Samaritana. Kaya lang pinilang yung salita, yung mga versikulo 27 to 30. Basahin natin yung 27 to 30 at tatalon tayo ng 39 to 42. Basahin ko una sa 27. Ganito ang pagkakasabi. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita niyang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, anong kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ang bayan, ang mga tao at nagpunta kay Jesus. At sabi niya sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya, alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa biyaya ng iyong salita. Kami po'y narito nagpapakumbaba, maasa sa iyong ibibigay na mensahe para sa amin upang muli kaming palakasin, patatagin. Kabagan mo kami, Panginoon, at kaawaan ang iyong biyaya ang nais namin. Sapagkat alam po namin sa iyong kakayahan, sa iyong paraan, kami ay kaya mong baguhin, kami ay kaya mong palakasin. Kaya sa oras na ito, inaangkin namin ang kapangyarihan ng iyong salita na mula sa iyong mga pangako na nagsasabi ito'y nagdadala ng buhay, ito'y nagdadala ng pangunawa, nagdadala ng matuwid na pamumuhay. Salamat sapagat ito rin ay pundasyon para sa amin kapag ito'y aming sinasabuhay. Salamat po, ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala sa banal na Espiritu na siyang tutulong at mangunguna sa aming pangunawa, sa aming pagdinig at sa aming pagtanggap at sa pagsasabuhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito, makita natin ang kwentong ito ay isang pangkaraniwan na kwento, pero ito'y hindi pangkaraniwang pangyayari sa buhay ni Jesus. Kasi mapapansin natin na ang mga Samaritano at ang mga Hudyo ay hindi maayos ang kanilang relasyon. Pinandidirihan ng mga Hudyo ang mga Samaritano. At ito'y dahilan dahil nung panahon ng Israel, kung alamin natin kung bakit kaya, ang Israel kasi ay nahati sa dalawa. Yung Southern tribe na siyang pinamumunuan ng 10 tribes at yung Northern tribes sa pamumuno naman ng Judah at kasama ang Benjamin ay nahati yan sa panahon ng pagkatapos ni Solomon. At yung sa kanilang panunungkulan, naging makasalanan ang mga nasa Israel na tinawag doon sa Southern tribe, ay Northern tribe pala, sorry, Northern na lahi ng Israel. At yung Southern, yung sa baba, ito naman yung Judah na tinatawag. At doon sa pangyayaring ito, ay makikita natin na unang
pinasakop, niloob ng Diyos na ipasakop ang Israel, ang Samaria, sa ibang bansa at ito'y maagang nalupig. Kaya maagang nawala ang Samaria. At kalaunan, ganun din ang nangyari sa Huda. Pero mapapansin natin nung bumalik, pagkatapos ng diaspora, walang malinaw na bumalik sa bayan ng Israel, kundi halos nasa malinaw ay yung sa bayan ng Juda. Kaya ang Israel, nung bumalik, yung mga Samaritana, mga nakapaglahi na sa iba't ibang tao. Kaya hindi na sila purebred. Kaya pinandidirian sila ng mga Udyo kasi ang tingin nila sa kanila ay parang hintil na rin. At alam natin ang mga Udyo ayaw nilang makisama sa mga hintil. Kaya yung pangyayaring to, sabi ko nga, pangkaraniwang kwento pero hindi pangkaraniwang pangyayari ito. Kasi bakit nakikipag-usap ang Panginoong Yesus sa babaeng Samaritana? At yun ang ating pag-aaralan na pinamagatan nating pagtatagpo na nagdulot ng di pangkaraniwang pangyayari. Isang pagtatagpo na niloob ng Diyos, pero hindi pangkaraniwang pangyayari. At alam natin na pagdating sa usapan ng Diyos, lahat ng bagay ay banal, walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang kaalaman at karunungan, at makita rin natin na sa lahat ng bagay siya'y naroroon. Samantalang kapag ang usapan naman ay tao, ito'y karamihan na limitasyon at yung pagiging makasarili, yung patungkol sa makamundong bagay. Kaya sa dalawang kaurian ng Diyos at ng tao, makita natin malayong-malayo sa isa't isa. Maraming talata sa Biblia na nagsasabi ng kaibahan ng Diyos sa tao. Napakarami na talata na binabanggit na kakaiba ang Diyos sa tao, maging sa ating pag-iisip, pagplaplano, sa ating mga hakbang, sa ating mga gawa. At lahat yun ay kaiba. Kaya yung pangkaraniwan na pagiging matuwid ng Diyos sa atin ay hindi yun pangkaraniwan. Sa atin, para maging matuwid, kailangan napakalakas ng iyong pagpupursigi, pagplaplano, pagtitiis. Pero sa Diyos, yun ay pangkaraniwan. Pero may mga bagay na di pangkaraniwan sa Diyos. Yung ginawa ni Jesus nang bumaba sa lupa, sinuot niya ang katawan ng tao, at nabuhay bilang alipin ay di pangkaraniwang pangyayari. Kaya magita natin dito sa pag-aaral natin, ipapaliwanag natin na mismong ang Diyos nagplano na si Jesus na Diyos, na kanyang bugtong na anak, bahagi ng Trinidad, ay bumaba sa lupa sa paraang hindi pangkaraniwan at namuhay na kasama natin at naranasan niya mga bagay na naranasan ng tao na may limitasyon. At yun ay di pangkaraniwan. Kaya malaking kaibahan ang ginawa natin. At dito sa ating pinaniniwalaan, merong tinatawag tayong punong pastor na walang iba kundi ang Panginoong Yesus nang bumaba sa lupa upang tayo'y pastulan. Na kung tutusin mula sa manlilika ng buong mundo, ay pumayag maging pastor ng iilan. Mula sa pagiging makapangyarihan, nagkaroon ng katawang limitasyon. Yung kabanalan hindi nagbago, pero ang kaibahan, siya'y nagpasakop sa otoridad ng Ama. Higit sa lahat, siya'y nabuhay sa pagsunod sa Ama, pero nagpasakop din siya sa otoridad ng tao at ng lipunan. Pumasok siya, sumunod siya sa mga batas, kaya nga sa mga aklat ng Lucas, laging at natupad ang sinabi ng kautusan. Halos yung pagpunta niya, idinidiin na siya nga ang Mesaya na ipinopropesya kasi laging binabanggit sa bawat galaw niya at natupad ang sinasabi ng kautusan. Kaya yung bagay na yun ay hindi pangkaraniwan na merong Diyos na nagngako ng tagapagligtas, pero bumaba ang Diyos na siyang tutupad ng tagapagligtas, maging tagapagligtas ng bawat
isa sa atin. Kaya yun yung napakalaking kaibahan. Sa atin naman, ang common sa atin, ang pangkaraniwan sa atin, ay yung mabuhay ng lagalag, mabuhay ng mapariwara, mabuhay na malayo sa Diyos. Kasi yun ang binabanggit ng Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 3. Dahil sa ating kasalanan, hinanap natin. Naging alipin tayo ng kasalanan, lumaganap ang kamatayan, at dahil doon nalayo tayo sa Diyos, walang mahanap sa Diyos. Kasi patay ang ating espiritu at ang ating espiritu, ang siyang tanging kaalaman natin, kaugnayan natin para sa Diyos ay nataon na tayo'y patay spiritual. Kaya't walang nakakaunawa at nakakaramdam at may gusto na lumapit sa Diyos. At dito, makita natin, nung pinili tayo ng Panginoon, kinuha niya tayo, dumating naman na ginawa niyang di pangkaraniwan yung ating kalagayan sa loob ng pastulan. Na kung saan sa loob ng pastulan, hindi na ikaw makikipaglaban kasi pinangako niya ang pagiging tagapagtanggol, pagiging protector. Sa loob ng pastulan, hindi ka na maghahanap ng anumang iyong pangangailangan kasi pinangako niya ang pagiging tagapagbigay, provider, no? At maging sa paloob ng pastulan, pinangako niya ang pagiging gabay sa bawat isa sa atin. Siya yung nagdadala sa atin kung saan niya tayo gustong dalhin. Kaya yun ay tinanggap natin ang di pangkaraniwang bagay mula sa Diyos na bumaba sa di pangkaraniwang sitwasyon. Nagtiis siya para tayo'y makinabang. Napakaganda na ginawa ng Diyos para sa atin. Nakipagpalit ang Panginoon para sa ating kalagayan upang matanggap natin yung kalagayang meron siya at pumayag siyang tanggapin yung kalagayang meron tayo. Ito yung tinatawag na great swapping, no? Kaya dito ay ating makikita sa istorya ng Samaritana na makita natin na merong bagay na ginawa ang Diyos na hindi na kakaiba. Okay, una, di pangkaraniwang ginawa ni Jesus ay di pangkaraniwang ginawa ni Jesus. Ano yung mga di pangkaraniwang ginawa ni Jesus para sa Samaritana? Una, sa verse 4, binanggit niya sa verse 4 na siya'y kailangang, sabi doon, kailangang dumaan sa Samaria. Kailangan siyang dumaan. Bakit? Kasi yung kanyang pakikipagtagpo dun sa babae ay hindi aksidente, kundi plinano ng Panginoong Yesus. Bakit natin masasabi yun? Una, malinaw na pagtitingnan nyo yung kwento ng Israel, ang mga Israelita sa tuwing dadaan sa Samaria, at si Jesus ay natural lang na dumadaan kasi taga-Galilee siya at ang Galilee ay part ng Israel, kailangan nilang bumaba mula sa itaas, sa norte, pababa ng south kasi nandun yung templo. Nung siya'y magpabautismo, bumaba siya, bumalik doon sa kanyang bahay, tapos bumaba, nag-ayuno, nagpabautismo, at pakita natin ang maraming bagay. Sa tuwing pista, siya'y dumadaan doon. Pero bilang mga Hudyo, ang daanan nila ay malayo. Meron silang isang daanan na tatawid sa Jordan River, pagkatapos ito'y babalik papunta ng Galilee, sa Capernaum or sa Nazareth. Pero isang mapapansin natin doon, mas malayong daan yun. Mas malayo. Yung ruta nun mas malayo. Pero ang kasiyahan ng Hudyo, hindi sila nakadaan dun sa lugar ng mga taong makasalanan. Yung Samaritana, yung mga Samaritano, yun yung pinandidirihan ng mga Hudyo. Yun yung ayaw ng mga Hudyo. At yun ay isa sa kanilang mga patakaran para makasunod sa kabutihan ng Diyos. Isipin nyo, yung layuan mo ang isang tao ay isang plano ng Diyos, isang paraan na gusto ng Diyos. Nakawawa naman ang kalagayan ng mga Samaritana. Katunayan, itinuturing silang aso. Katunayan, si Jesus tinawag na, "Are you Samaritan?" Yun ay isang mura sa panahon nila. Kaya,
makita natin bakit di pangkaraniwan ginawa ni Jesus kasi sinadya niyang dumaan doon. Sinadya nilang pumunta roon. At yung makita rin natin na si Jesus ay nabuhay ng 33 years old. Pero ang mga lalaki, kapag pista, meron 3 major feast sa Israel na kailangan lahat, saan ka man nakatira, dapat pupunta ka sa Jerusalem, dun sa templo. At si Jesus ay laging dumadaan na malamang dahil may plano siya sa Samaria, halos lahat ng tao dumaraan dun sa rota na iiwas sa Samaria. Pero si Jesus tiyak, siya lang ang dumadaan sa Samaritan. Kaya malinaw na talagang alam niya yung oras ng pag-iigib ng babaeng Samaritana. Sa gitna ng napakaraming mga Samaritano, merong isang Samaritana na talagang sinadya niya na makausap at makasama sapagkat nakita niya yung potential, nakita niya yung kakayahan, kahit na ito'y makasalanan. Kaya, yun na, nakita natin, gumawa si Jesus ng pambihirang bagay, kakaibang bagay, para abutin ang isang makasalanan. Ang cultural barrier nito napakalaki. Yung race nila magkaiba, yung gender nila magkaiba, babae at lalaki, lalo na rabay ang isang lalaki. Hindi dapat lumalapit ang rabay na lalaki sa babae. Tinatakpan nila ang kanilang mata sa tuwang nakakasalubong sila ng babae. At higit sa lahat, yung moral barrier. Ang mga Samaritano ito yung turing na marumi, makasalanan, samantalang ang Hudyo ay pinipilit na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ang laki yung kanilang cultural barrier. At maging sa buhay natin, makita natin na dito sa eksenang to, sa kabila ng hadlang, walang kakayahan ang Samaritano na lumapit kay Jesus o maintindihan si Jesus. Maliban na ang Jesus na ating Panginoon ang siyang bumaba at siyang umabot para sa ating pangangailangan. Yung hindi natin kaya ay ginawa ng Panginoon. Kasi imposible na maintindihan natin siya, imposible na makausap natin siya kung gano'n na pinandidirian siya ng mga pangkaraniwang tao, lalo na si Jesus na siyang banal. Mas lalong dapat hindi siya makalapit sa atin. Pero salamat sa Panginoon, sinadya ng Panginoon na makasama ang mga makasalanan. Sabi niya nga, hindi siya naparito para hanapin ang matutuwid, kundi hanapin ang mga makasalanan. Salamat, sapagkat isa ka doon, isa ako doon, isa tayo doon. Bagamat ang pinag-uusapan natin ay mga Samaritan people, tayo rin ay bahagi ng pagiging makasalanan. Kaya nagpapasalamat tayo kasi merong Panginoon na gumawa ng pambihirang bagay, kakaibang bagay, para maabot lang tayo kasi hindi natin kaya na abutin ang Panginoon. At dito, higit pa dun, ano pa yung kakaibang bagay na ginawa ni Jesus dito pagdating nung humingi siya, nakikipag intentional and relational ang purpose ng Panginoong Jesus. Intentional, sinadya niya nandun yung babae, sabi ng mga Bible scholars, kaya yung babae mag-isa dun, kasi alam niya na hindi magandang reputasyon niya at pinandidirian din siya, maging ng kapwa niyang Samaritano. Kaya sa kanya, tinatapat niya yung tanghaling tapat na kung saan wala nang nag-iigib. At siya na lang yung nag-iigib. Yun naman yung sinadya ng Panginoon. Ito yung kagandahan eh. Bakit nung maghahanap ng magiging nanay ni Jesus, magsisilang kay Jesus, inanap nila si Maria, na isang matuwid. Pero sa pagkakataong ito, nung kailangang iligtas ang mga Samaritano, inanap niya isang taong makasalanan. Si Maria Magdalena, isang taong makasalanan, na pinili rin ni Jesus, na nagpakita sa kanya para sabihin na siya'y nabuhay na maguli. Ang kagandahan sa Diyos natin, kahit napakabanal niya, kaya niyang pumili ng makasalanan para lang mangyari yung kanyang layunin. Yun yung kagandahan
Gumagamit ang Diyos ng mga taong makasalanan para mangyari yung kabutihan para sa atin. Alam niyo ba yung pagkamatay ng Panginoong Yesus, ginamit niya ang Roma para mangyari ang kaligtasan para sa atin. Kung hindi dahil sa Roma, walang kamatayan at walang kayang magparusa kay Jesus. Kung hindi dahil sa Roma, hindi may papangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi nung panahon ng Roma, inayos na yung mga daanan. Kaya mayroong kasabihan ng all roads connected to Rome. Kasi kinonekta. At yun yung mga ginamit ng mga apostol, ginamit ni Pablo dun sa kanilang journey pagdating sa pangangaral. Pero sinong gumawa nun? Mga Romans. Mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero ginamit ng Diyos yung kanilang sitwasyon para abutin tayo. At ganun kagaling yung Diyos natin. Hindi niya lang siya gumagamit nung pangkaraniwan, gumagamit din siya ng hindi pangkaraniwan. No? Yung ating kahinaan, ginagamit niya para tayo magtagumpay. Yung ating kakulangan, ginagamit niya para tayo magtagumpay. At yun yung kagalingan ng ating Diyos. Kaya dito, sa unang tema natin, merong unang gumawa ng di pangkaraniwan, walang iba yun kundi ang Diyos. Lumabas siya dun sa kanyang kalagayan, bumaba sa lupa, nabuhay na kasama natin, at isinagawa ang pagtupad sa kautusan at isinagawa ang pagbabayad ng ating kasalanan dun sa krus. Kaya, pag titingnan natin yung tipa ng ating pinasukan, hindi pantay. Hindi nakita ng Diyos na interesado siya sa atin kasi nakita niya makikinabang siya sa atin. Kaya nakipag-usap siya at sinabi niya, o pwede ba tayong maggawa ng tipanan? Ito yung gawin mo, ito yung gagawin mo. Hindi. Ang Diyos ang kumumpleto ng tipanan. Ang Diyos, siya yung karapat-dapat. Tayo hindi karapat-dapat. Kaya nga, lagi kong ginagamit to na ang Diyos ang compatible natin. Compatible. Tayo ang bagay na bagay. Bakit? Kasi ang isang taong banal, nagiging bagay sa kanya kapag meron taong kasalanan. Bakit? Kasi siya na banal, kaya niyang pabanalin yung isang taong kasalanan. Yung taong malakas, pag sinamahan mo ng taong malakas, hindi sila bagay. Magkakaroon sila kompetensya. Pero yung taong malakas, sinamahan mo ng taong mahina sa mag-asawa, yung taong masipag, ginaluan mo ng hindi masipag, yung taong malinis, ginaluan mo ng hindi masyadong malinis, makita mo nagiging compatible sila. Kasi yung kakayahan ng isa, kahinaan ng isa. At yung kalakasan ng isa, kahinaan naman ng isa. Kaya, makita natin, yun yung compatible. At ang Diyos, ang siyang pumupuno na lahat ng ating kahinaan. Wala tayong naipupuno sa Diyos. Kundi, yung pagmamahal niya ang dahilan, kaya niya tayo pinili. Yung pagmamahal niya ang dahilan, kaya pumayag siyang makipagtipan sa atin. At yun yung pastulan. Ang pastulan ay makikita natin isang perpektong pastol at napaligiran ng mga hindi perpektong tupa. Pero dahil sa Panginoon, naging perpekto yung tupa. Naging espesyal yung tupa na nasa pastulan. At hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil sa Diyos. Bakit? Siya yung naganap, siya yung nagligtas, at siya yung gumabay. Kaya tinawag siyang mabuting pastol. Kasi ang mabuting pastol, inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya nakakatuwa yung Diyos na makapangyarihan, hindi katulad ng mundo. Ang hari, hindi mo siya pwedeng ibaba, mabuhay na parang lingkod o tagapaglingkod. Yung hari, makita mo, hindi mo siya mapatakbo. Kung sino may pangailangan, siya lumapit sa hari. Pero dun sa bukang anak, ang halimbawa dun, yung ama ay tumakbo papunta dun sa taong makasalanan. Sa halimbawa ng tupat pastol, yung pastol ang siyang naganap sa kagubatan para hanapin yung tupang naliligaw. Yung pastol ang inialay ang kanyang buhay para labanan yung mga lumalapa sa kanyang tupa. At inialay ang kanyang buhay para sa tupa. Yun ay mga kakaibang bagay na ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakumbaba para abutin tayo. Ang Diyos ay naglingkod. Si Jesus ay naglingkod at si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Yun ang ginawa ng Diyos na kakaiba para sa atin. Kaya mga kapatid, mapalad tayo.
Mapalad tayo dahil meron tayong Diyos na ganun. Diyos na hindi nakaluklok sa trono at kung kanyang kataasan ay hindi mo malampasan, pero yung kanyang kababaan ay mas lalong hindi mo rin malampasan. Mas siya ang pundasyon ng pagpapakumbaba. Siya ang pamantayan ng tao sa pagpapakumbaba. At yung bagay na yun, ginawa niya yun, hindi pangkaraniwan dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pangalawang bagay, dito makita rin natin yung di pangkaraniwang naunawaan ng babaeng Samaritana. Dahil merong Diyos, merong Jesus na gumawa ng mga di pangkaraniwang bagay na kahanga-hanga, na pabor sa atin, pabor dun sa Samaritana, makita rin natin, nagbunga rin yun ng di pangkaraniwang pangunawa dun sa babaeng Samaritana. Sa verse 15, naintindihan niya si Jesus at humihingi siya ng inaalok ni Jesus na tubig na nagbibigay ng buhay. Andyan na yung, nung una, alok siya na parang ilang siya na lumapit kay Jesus. Takanta ka siya, ba't ka lumapit sa akin? Ba't ka nagipag-usap sa akin? Ako'y Samaritana, ikay isang Hudyo. Pagkatapos sabi niya, humingi ng tubig. Ba't ka humingi ng tubig? Wala kang lalagyan. Ang Samaritana, lahat ng gamit ng Samaritana, pinandidirian ng mga Hudyo. Kaya pag sa palengke, lumalayo agad sila. Ngayon, yung lahat ng pagkain na nakuha nila at binili nila sa palengke, nilalagyan nila ng ritual yun. Yung washing of hand, ritual yun. Hindi naman hygiene yun na kailangan nagugas sila. Kundi, baka may nahipo sila na nahipo ng isang Samaritana, kaya ginagawa nila yung ritual, bago sila kumain, agis nila yung tubig, tapos pinapaagos nila hanggang siko. Yun ay cleansing ritual. Yung paghugas ng kamay. Kasi natatakot sila na meron silang nadampot na nahuwakan ng isang Samaritana o ng isang Hentil. Kaya dun pa lang, makita natin, takanta yung babae, bakit lumalapit ka sa akin? Ba't ka nakikipag-usap sa, ba't ka humingi ng tubig sa akin? Binaliktad ni Jesus, kung nalalaman mo lang na ako'y merong tubig na pag uminom ka, kailanman di ka na mauwaw, ay agad bumaliktad. Nakalimutan ng Samaritana yung burial. Siya na ngayon ang humihingi ng tubig. Siya na ngayon humihingi sa Panginoong Yesus. Kaya yun yung unang pangkaraniwang bagay na naunawa niya. Hindi niya nakita yun kailanman at hindi niya naranasan kailanman. Pero dahil kay Jesus na siyang unang gumawa ng kahanga-hangang bagay ng pagsasakripisyo at pagpapakumbaba, merong isang babae agad na unawaan yung plano ni Jesus at agad na humihingi ng inaalok ni Jesus na alam naman natin na kaligtasan ang tinutukoy ni Jesus. At sa verse 19, makita rin natin dun sa verse 19, hindi lang yun, kundi naunawaan niya na ang tinutukoy ni Jesus tungkol sa kanya, sabi niya, ikaw ay isang propeta. Agad niyang nakilala na si Jesus ay isang propeta. Dito pa lang ay nakita niya, naunawaan niya kung sino si Jesus. Naintindihan niya kung sino si Jesus. Nakilala niya kung sino si Jesus. At dito, makita natin, nagpataas ng pataas hanggang kaulian, nakita niya na si Jesus ang Messiah. May mga pagkakataon na ang daming nakasama ni Jesus, mga matatalinong tao. Pero kailanman hindi siya tinuring na propeta. Maging mga sanay sa Biblia, nakita nila yung paraan ni Jesus, paano siya magpagaling. Kaya nga si Nicodemo, sabi niya, tiyak na galing ka sa Diyos kasi yung lahat ng ginawa mo ay hindi kaya ng isang taong wala sa Diyos. Kaya mismo si Nicodemo, maliwanag sa kanya yung kapangyarihan at lahat ng ginawa ni Jesus ay galing sa Diyos. Pero sa kabila ng yun, yung mga kasamahan niyang Pariseo, mga Saduseo, hindi naniniwala kay Jesus. Hindi nila nakita si Jesus bilang propeta. Hindi nila nakita si Jesus bilang Messiah. Lalo na sa panahon na siya'y malapit ng mamatay, pinahayag na yan na siya'y Messiah. Kay Pilato, sinabi niya, ikaw nagsabi na ako'y Kristo. Sa mga
priest, sa mga saserdote, talagang sinabi niya na siya ang Kristo. Pero ayaw nilang maniwala. Pero makita natin yung babae, dahil nakausap niya si Jesus, naranasan niya ang ginawa ni Jesus sa kanya, biglang nagkaroon siya ng kaalaman kung sino talaga si Jesus na kanyang pinaglilingkuran. Sa verse 25, meron pa tayong makita dito sa verse 25, ito isang pambihira din na naranasan ng babaeng Kananea. Sabi niya, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo pagdating niya. Siya ang magpapayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, tinan nyo, nagpakilala si Jesus sa kanya bilang Kristo. Hindi ginawa ito ni Jesus. Kundi ako nagkakamali, hindi niya pa sinabi ito sa mga alagad. Sinabi niya to nung pagkatapos na magpagaling nung batang inaalian ng masamang espiritu. At yung mga alagad hindi nila mapagaling. Doon nila pinahayag, doon palang pinahayag, mas nauna yung babae na nakaunawa na si Jesus ang Kristo. Mas unang pinahayag ni Jesus at binahayag sa babae na siya ang Kristo. Kaya, yun yung kahanga-hanga na di pangkaraniwang bagay na ipinaunawa ng Diyos dun sa babae. Verse 23-24, sabi niya, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan, sa pagganyan ng uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito sa 23 at 24, makita natin ng isang pambihirang bagay na naman, ang di pangkaraniwang bagay, sa babaeng Samaritana, unang ipinahayag ang paraan ng pagsamba pagkatapos mawala ang templo. Aalisin yung templo, AD 70, mawawalan na yung regular na routine o rituals na ginagawa nila na iniutos ni Moses. Pero sinabi ni Jesus sa Samaritana, darating isang araw na hindi na sa lokasyon o saan man pupunta ang tao para sumamba, kundi kahit siya nasaan man, siya'y pwedeng sumamba. At ang pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. At yun yung uri ng pagsamba na ginagawa natin ngayon. Kaya kahit iba-ibang lugar tayo, nasa loob tayo ng bahay, nandun tayo sa trabaho, nandun tayo sa kapilya o sa church, nakakapagsamba tayo sa Panginoon. Basta't yung ginagawa natin ay para sa Kanya. Wala na yung katulad na ginagawa ng travel sila ng pagkahaba-haba para makasamba dun sa templo o kaya aakyat sila sa bundok at mag-aalay ng hayop para makasamba sa Diyos. Pero dito, inilinaw dun sa babae yung lahat ng bagay na hindi pa sinasabi sa iba, no? Na hindi pa pinapahayag sa iba. Kaya dito, makita natin naranasan ng babae yung biyaya ng Diyos, yung kaawaan ng Diyos. Hindi siya karapat-dapat para siyang mauna na magpakilala si Jesus na siya ang Kristo. Hindi siyang karapat-dapat para sabihin ni Jesus yung gagawin ng Diyos patungkol sa pagsamba pagdating ng panahon. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinili siya. Kaya nung ipinahayag niya na ang katotohanan sa mga tao, siya na nga kaya ba ang Kristo? Sabi niya, nilinaw niya, idiniin niya, at agad nagkaroon ng pagtatakay mga tao at sila'y nagsisunuran. Mamaya babasahin ko po yan. Kaya dito makita natin, laging nagsimula ang Diyos sa paggawa ng kahangangang bagay, kakaibang bagay para sa atin. At yun ay pabor sa atin. At dahil dun, nung maunawa natin siya, tinanggap natin siya, siya naman ang magpaparanas ng kahangahangang bagay para sa atin. Yung kahangahangang bagay na kakaiba na ginawa ni Jesus, yun yung humility. Yun pinaranas, naranasan niya yung mga bagay na hindi niya dapat maranasan. Naging makasalanan siya dahil sa atin. Siya'y namatay para sa atin. Siya'y naging lingkod, naging servant para sa atin. Pero dito baliktad. Privilege naman ang pagkaraniwang bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Dahil sa ginawa ni Jesus, nagpalit
Yung privilege naman, naintindihan ng babae kung sino si Jesus, na hindi na pa naintindihan ng iba, nalaman niya na siya'y propeta, nalaman niya na siya ang Kristo, naintindihan niya yung iniaalok na kaligtasan ng Panginoong Jesus at nalaman niya yung paraan ng Diyos ng pagsamba pagdating ng araw. Kita niyo yung great exchange, no? Mga kapatid, ano pang hanapin natin sa tipanan na binigay ng Diyos? Doon sa tipanan, nakipagpalit ang Diyos, pumasok siya sa isang kalagayan na kung saan lugi siya dapat eh. Kasi siya yung mangangalaga, siya yung nakipagtipanan na walang iwanan. Ang Diyos hindi niya kayang sirain yung kanyang tipanan, pero sa tao madaling sumira sa kanyang tipanan. Kung ikaw alam mo na ganun klaseng tao ang kakilala mo, hindi ka makipagdipan. Katunayan, ginamit niya si Hosea para ipaunawa sa Israel yung ginagawa niyang sakripisyo sa pakikipagdipan. Inutusan niya si Hosea mag-asawa ng isang prostitute. At yung pag-aasawa niya ng prostitute, pinakita dito kung gaano man katapat si Hosea, is napakalala naman ang pagiging taksil ng kanyang asawa. Sabi ng Diyos kay Hosea, ganyan ang Israel, ganyan ang Juda sa akin. Minahal ko kayo ng lubos-lubos, pero ilang beses niyo akong pinagpalit. Kaya sa tipanan, lugi ang Diyos kung tutusin. Kaya nga sa tipanan, hindi niya pumayag sa tipanan kasi may nakita siya sa atin. Kaya siya pumayag sa tipanan kasi meron siyang pagmamahal sa atin at gusto niya tayong iligtas. At yun yung kahangangang bagay. Mga kapatid, kung hindi natin maunawaan yung kaligtasang ginawa ni Jesus, yung pagsasakripisyo ni Jesus, sa ibang termino, yung ebanghelyo, yung buhay ni Jesus, kung di natin maintindihan at may angkop na yun ay ginawa niya para sa atin. Kasi pag ang pananaw natin, yun ay ginawa niya dun sa mga Israelita, yun ay ginawa niya sa mga taong taga roon, yun ay ginawa niya sa mga unang tao, hindi mo maintindihan yung bigat ng kabutihan na ginawa ng Diyos. Pero kung maintindihan natin na yun ay ginawa niya para sa atin, yun ay ginawa niya doon sa ating kainaan, ginawa niya para tayo ligtas, doon pa lang tayo magsisimulang hanga at makakaranas at maintindihan ang mga kahanga-hangang bagay na pinagkaloob na ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, malaking kalugian kung hindi natin samantalahin ang kabutihan na ganito. Gusto mo ng magandang bagay na bigay ng Diyos? Samantalahin mo. Ang Diyos sa iyo ay naroon. Siya nangako na siyang patnubay. Siya nangako ng provision. Siya nangako ng kaliwanagan. Siya nangako ng maraming bagay. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Tanggapin yung Kanyang kaparaanan at tayaan natin ng Panginoon siyang masunod. Panguli, dito tayo magtatapos. May natanggap na di pangkaraniwang bagay mula sa Diyos. At dito sa bagay na to, ano yung natanggap niya? Verse 28, makita natin, iniwanan niya yung kanyang banga at siya'y tumakbo para ipahayag ang katotohanan. Mga kapatid, ang banga ay isang nagre-represent, nagpapahayag o nagre-represent ng isang mahalagang bagay dun sa babaeng Samaritana. Ito yung buhay niya kasi ito yung trabaho niya. Pero nakalimutan niya yun kasi nakita niya yung mas mahalaga. Naintindihan ko ang Diyos at kailangan kong ipahayag sa mga tao kung sino ang Diyos. At ito yung natanggap niya na kapangyarihan o pangbihirang pangyayari o di pangkaraniwang pangyayari. Yung isang taong makasalanan ay nangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo yung impact nito sa tao? Grabe, yung impact nito na ikaw na hindi karapat-dapat sa Diyos dahil dami ng kasalanan na gawa mo, tas biglang tumatayo ka sa harapan at sinasabi mo, merong Diyos na nagmamahal sa inyo, merong Diyos na dapat paglingkuran natin, merong Diyos na gumawa ng maraming bagay para sa kabutihan natin na kailangan tanggapin mo. Siya'y nagmamahal sa iyo. Isipin nyo, yun yung kahanganga. Hindi ka lang niligtas ng Diyos, ginamit ka pa ng Diyos para ipahayag siya. Alam niyo, ito yung double grace na sinasabi ni Pablo. Sabi niya, kung ako na pinaka
puno ng mga makasalanan ay nagawa niyang iligtas. Ngayon ay isang apostol. Nakita niyo yung pagkakaiba na sinabi niya, I'm the chief sinner. Pero naligtas ako. Yun ay biyaya ng Panginoon. Hindi pa tapos. Ginawa niya pa akong apostol. Kung tutusin, hindi ako karapat dapat kasi pinag-usig ko ang iglesia, pero ginawa siyang apostol. Yun yung grace. Hindi ka lang pinatawad sa iyong kasalanan, ginamit ka pa para hanapin yung mga makasalanan. At ito yung nararanasan ng babaeng Samaritana. Dati siyang makasalanan, pinandidirihan ng tao, pero ngayon nangangaral ng salita ng Diyos at binapakilala si Kristo dun sa mga tao. Alam niyo po ang sabi dito, ang saan siya nangaral? Sa Decapolis. Yung Decapolis is 10 cities yun. Maraming tao na naroon. Kaya dito, yung nakafocus na siya sa spiritual things. Hindi na siya nakafocus dun sa kanyang daily routine, yung kanyang makamundong mga ginagawa. Agad niya itong iniwanan kasi natagpuan niya yung mas mahalagang bagay para sa Panginoon. Kaya dito, verse 29 to 30, may binanggit siya dito, basahin ko yung 29 to 30 na binasa natin kanina. Sabi niya, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. Ito na, naging missionary. Yung babae. Kita nyo? Yung bayan, ang lumabas ng bayan para hanapin si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya. Ano yung grace dito? Isang makasalanan, nabababa ang reputasyon, mababang pagkakilala ng tao, pero nung nakita niya kung kabutihan ng Diyos at ipinagkaloob ang kabutihan ng Diyos, ginamit naman siya ng Diyos para hikayatin yung tao na tumanggap din kagaya ng pagtanggap sa kanya. No, naging missionary siya. Naging daanan siya para maraming makakilala sa Panginoon. Yung verse 42, tingnan natin. Sabi niya dun sa 42, may binanggit yung mga Samaritano. Pagkatapos sinabi nila sa babae, ito na, pagkatapos nilang manampalataya sa Panginoong Yesus, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito yung pinakamaganda na pangyayari na siyang sa amin na mga pastor, sa amin na mga naglilingkod sa Diyos. Ito yung mahalagang bagay. Sinabi rin ni Juan na ako'y may baba at siya'y maitaas. Kasi bago dumating si Jesus, si Juan ang kinikilala ng tao at dinadakila. Kaya nung marami nang binabautismoan si Jesus kaysa kay Juan, nagselos yung mga alagad na nagsumbong kay Juan, Panginoon, ba't mas marami siyang ginabautismoan kaysa sa atin na parang na-overtake ka na yung kasikatan ni Juan. Sagot ni Juan, yun ang purpose ko na ako'y may baba at siya'y may taas. Ito naman, yung babae na siyang nagdala sa mga tao, sabi ng mga tao, naniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi nakilala namin si Jesus. No? Narinig namin mismo si Jesus. Ito yung maganda. Maraming tao maniniwala sa iyo, nakakilala dahil sa iyo, pero hindi pa tapos ang trabaho natin doon. Dapat maipakilala natin ng lubusan kung sino si Jesus. At yung tiwala nila, yung loyalty nila, hindi na sa atin, kundi kay Jesus na. Isa to sa mabigat na trabaho ng isang lingkod ng Diyos. Kasi bilang tao, ang tao ay nabubuhay sa paningin, live by sight. Ang Christians ay nabubuhay by faith. The just shall live by faith. Pero kadalasan live by sight. Mas nagiging loyal ang tao sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nag-akay sa kanila, kaysa sa Diyos. Kaya ang trabaho ng tao, kailangan mapaunawa mo na kailangan maging loyal sila sa Diyos. At ito'y nagawa ng babae. Kita natin, nung unang pangangaral, sa kanya naniwala yung tao, bagamat hindi dapat siya paniwalaan, yung reputasyon niya bababa, yun ang biyaya. Ang pinakamagandang biyaya pa, nakita natin,
na naniniwala ng tao, hindi lang sa sinabi niya, kundi dahil sa narinig kay Jesus. No? Kaya, salamat sa Panginoon sapagkat ito yung paraan na ginawa ng Diyos. Ito yung extraordinary na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya ang nagresulta, nagkaroon ng extraordinary experience yung mga taong naniwala sa Panginoon. Hindi naglaro ang Diyos. Yung pagbaba niya sa lupa ay isang malaking sakripisyo, isang malaking pagpapakumbaba, pero isang malaking bunga ng kaligtasan para sa atin. Makita natin ano yung mga pangkaraniwang mangyari. New birth. Dati ka nang makasalanan pero ipapanganak ka muli na pirang isang matuwid. Dati kang makasalanan na wala kang kaugnayan sa Diyos, kaaway ka ng Diyos, naging anak ka ng Diyos. Dahil sa iyong pananampalataya, binilang kang anak ng Diyos. Dati wala ka sa pastulan, dati tayo'y kambing, pero dahil na sa pagmamahal ng Diyos, hinanap niya tayo. At ngayon, ikay kabilang na sa tupa ng Panginoon. Kay nandun sa loob ng tupa ng Panginoon. Yun yung mga extraordinary na nangyari sa atin dahil sa extraordinary na ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya yung pagbabago, makita natin, automatic yun, nalalabas. Kasi yun yung biyaya ng Diyos na binigay niya sa atin. Yung mercy niya, hindi niya tayo pinarusahan. Pinarusahan niya ang kanyang bugtong na anak. Yung gift, pinagkaloob niya tayo ng kakayahan. Yung calling natin, makita natin, tinawag tayo para maniwala sa Diyos. Pero yung calling natin, dapat marami rin maniwala sa atin. Kaya pinunuan ng Diyos yung kakayahan natin. Paano tayo magsalita, paano tayo magpahayag, yung ating talento, yung ating kakayahan. Isang babae na marumi, makasalanan, na parang prostitute kasi paiba-iba ang asawa, ay agad makita natin pinaniwalaan ng Panginoon pagkatapos niyang makausap ng Panginoong Yesus. At pwedeng mangyari sa atin to, na sino mang taong nakapaligid sa atin, maniniwala sa iyo kapag pinapahayag mo na si Jesus. Kasi ginawa na ni Jesus ang pambihirang bagay, ang di pangkaraniwang bagay, alang-alang sa iyo. At natitiyak ko, gagawin ng Diyos ang buhay mo para nang maging di pangkaraniwang bagay ang iyong galaw at maging pambihirang bagay at makapangyarihang bagay upang maniwala sa iyo yung mga tao. Kaya, yung changes, asahan natin, dati ay extraordinary, pero yung changes, ngayon normal na lang yun. Naging norm na yun. Yung miracles, dati, pambihirang bagay. Ngayon, norm na lang yun. Bakit? Nag-swap na eh. Si Jesus na gumawa nung ating kahiyan, nung ating kaidaan, mula sa kanyang kalagayan, yun yung minana natin. Kaya, yung pagiging banal, hindi na yun tinatawag na bagay na pahirap. Yun ay identity na natin. Yung pagiging banal, nilagay na yun ng banal na espiritu sa puso natin. Kaya yun yung dinidesire natin. Yung paglilingkod, hindi na yun pahirapan. Yun ay privilege na para sa atin. Kaya nag-aagawan tayo sa paglilingkod sa Panginoon kasi binago na ng Panginoon yung buhay natin. Hindi ka na katulad ng dati na makasarili, kundi ikaw na ay katulad ni Jesus na handang maglingkod para sa Diyos at para sa iba. May magandang sample para makita natin yung quality na nangyari sa isang lingkod ng Diyos. Si Samson, makita natin siya lang ang taong pinagkalooban ng Diyos ng pambihirang lakas. At nagagaling yung lakas niya dahil dun sa buhok niya na hindi pinuputol. Makita natin na buhay siya, na marami siyang tinalo ng mga kalaban, marami siyang pinatay. Pero alam niyo po ba, nung siya'y na-inlove sa isang babae na si Delilah, niloko siya, dinaya siya, hanggang sa binulag siya, pinutol yung kanyang buhok. Dahil doon naging mahina siya. Doon sa kauli-ulian ng kanyang buhay, dumalangin siya sa Diyos. Isinuko niya ang lahat ng bagay at muling nagtiwala sa Diyos. Nilagay siya sa 2 pillars at ito'y kanyang giniba. Sa tulong ng Diyos, nagdiriwang mga Pilisteo doon at ang daming namatay. Sabi ng Bible scholars, mas maraming namatay na Pilisteo
nung panahon ng huli ng buhay, dulo ng buhay ni Samson nung sinuko niya sa Panginoon. Kesa nung malaya pa siyang gumagalaw ayon sa kanyang lakas, ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa kanyang panahon, ayon sa kanyang kagustuhan, mas kaunti yung tagumpay niya. Mga kapatid, ang nang ibig kong sabihin, si Jesus, nung sinuko niya yung buhay niya sa pagsunod sa Diyos, inialay niya. Nagdulot ito ng maraming mananampalataya. Tayo rin, nung nagsimulang naintindihan natin na nabagong buhay natin sa pagsuko ni Jesus, magbubunga naman ito na kailangan natin isuko yung buhay natin para sa Panginoon. Ano yung ibig sabihin ng pagsusuko? Sa pagtanggap, isuko mo yung iyong pinagtitiwalaan at pagtiwalaan mo ang Diyos at gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Na maraming bagay na mangyayari sa buhay natin. Sa ating paglilingkod, isuko natin yung kagustuhan natin sa sarili natin, isuko natin yung mga bagay na hinahangad natin, ang mga pangarap natin, at hayaan natin, pangarapin natin ang kagustuhan ng Diyos. Marami siyang gagawin sa atin. Higit na mas matagumpay, higit na mas maraming bunga, higit na mas malaking pagpapala ang ilalatag ng Diyos sa buhay natin, yung sa ating panahon. Pero hindi naman nangangailangan na tumulad tayo kay Samson. Sa dulo ng kanyang buhay, doon lang siya nagsukon pa yun. Paano kaya kung noong panahon ng kanyang kalakasan, noong panahon na bata pa siya, noong panahon na masigla pa siya at walang kapansanan, at sinuko niya na yung buhay niya sa Panginoon, isipin niyo kung gaano kalaking tagumpay ng kanyang nanais. Pero tapos na yung kwento niya. Pero yung kwento natin hindi pa tapos, mga kapatid. Yung panahon natin mahaba pa. Yung lakas natin nasa iyo pa. Marami pa sa atin taglay pang lakas. Marami sa atin taglay pa yung pagkakataon. Marami sa atin taglay pa yung opportunity to serve God. Kaya pa natin dumalo sa panambahan, kaya pa natin magpagamit. Mga kapatid, wag nating sayangin yung pagkakataon. Kung gusto kang gamitin ng Panginoon, makipag-agawan ka. Kung gusto mong tumulong sa kapwa, gawin natin. Kasi yan ang purpose ng Diyos, yan ang purpose ni Jesus, kung bakit siya namatay sa krus, kung bakit siya nakipagpalit sa atin. Kasi ikaw ngayon ay magiging kawangis ni Jesus na siyang gagawa ng mga bagay na karapat-dapat. Kasi ang Diyos ang magpupuno sa atin ng kakayanan. Mga kapatid, nangangailangan ng tulong ating pamilya, ang ating mga anak, ating mga kaibigan, yung ating kasambayanan. Kung lakas natin at talino, kakayahan, kulang yan. Pero kung lakas ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, pagsuko sa Diyos ang ibibigay natin, natitiyak ko, magtatagumpay tayo para sa buhay nila. Ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Sa iyo po namin binabalik lahat ng parangal at papuri, sapagkat alam po namin yung dakilang bagay na ginawa mo para sa amin. Bilang aming punong pastol, naramdaman namin, Panginoon, yung espesyal na bagay na ginawa mo sa amin. Paano mo kaming dinala sa isang lugar na kung saan hindi kami karapat-dapat, pero tinanggap namin ang kahangahangang bagay mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat nang pinili mo kami at kinuha mo kami, yung aming katauhan ay nag-iba. Dati wala kaming karapatan tumayo, wala kaming mukha na iharap sa tao dahil sa aming mga kainaan. Subalit ngayon, kami ay humaharap sa tao bilang kawangis mo. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili mo kami na maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, dalahin po namin ang pangunguna mo sa iyong bayan, sa iyong kawan, patuloy mo kaming gamitin. Ano man ang aming sitwasyon, kung may kapansanan man kami, kung may kakulangan kami, Panginoon, alam po namin, hindi kayang limitahan yung puso namin na gustong maglingkod sa iyo. Inatag mo po, Panginoon, yung mga pagkakataon na kung saan magawa namin nararapat para sa iyo. Tulungan niyo kami sa lahat ng oras na magamit namin ito para sa iyo. Sa lahat ng aming lakas, magamit namin ito para sa iyo. Pagpalain niyo po ang iyong bayan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.